iba yung alam mo, yung hinihiram mo. 'Di ba? Kasi ano nga yan, 'di ba? Prevention is better than cure. O kaya nga merong credit investigation, may evaluation, may decision. And then you need to explain. 'Di ba? Which is hindi ginagawa ng mga abusadong online lending apps. Oh. Kung yung ginagawa nila, wala namang utang sa kanila eh. O di wala silang negosyo. May nagtanong sa akin, "Hi Boss Ray, tanong ko lang po, totoo po ba ito? 20k loan ko po sa kanila, overdue na din po ako. Halos umabot na po ng 40k. Gusto po nila mag-partial po ako. Salamat po. We have already prepared the materials for the prosecution, contract, ID card, telephone voice recording. And within 3 working days, our staff member will bring the prosecution materials to your house and demand for repayment for loan in full." Alright, napakagandang katanungan po nito. At maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng katanungan. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin po natin, no? Ang sabi niyo po, ang nahiram niyo sa kanila is 20k and then naging 40k na po. And overdue na po kayo, no? At hinihingan kayo ng partial. Okay, wala na ho tayong ibang ano rito doon sa 20k nyo na utang na naging 40k. Ganun ho talaga sila. No, talaga hong napakataas ho ng interest nila. Hindi lang ho yun, ang laki din na kinakaltas nila, no, sa processing fee. No, sobra-sobra ho talaga. No, yan ho ang kadalasan, no, or kalimitan na complaint sa mga abusadong online lending apps na yan. Tapos sinasabi ho nila, mag-partial daw kayo. Wag niyo gagawin na mag-partial kayo dyan sa mga bugok na yan. Kasi ho, wala hong mapupuntahan yun. No, hindi ho ibabawas dun sa inyong utang. Kumbaga, ibabayad lang yun dun sa interest. O di hindi ho nababawasan yung utang ninyo. Gagawin ho niya mga yan sa extension or prolongation na tinatawag nila. So, wala hong patutunguhan yung pinaparcel nyo na yan. So, huwag nyo hong tangkain. Okay? Gawin nyo ho dyan. Ipunin nyo, tapos bayaran nyo ng buo. Okay? Tuloy ho natin yung, yung katanungan. No? Tapos, sabi ho nila, ipiniprepare na raw ho yung materials para sa prosecution. Okay? Ito raw ho yung inyong contract, ID card, tsaka yung telephone recording. Okay? Tapos, within 3 working days daw po, no, pupunta yung kanilang staff, no, para dalhin yung mga prosecution material sa bahay nyo at mag-demand ng repayment, no, in full. So, pananakot lang ho ito. Bakit ho? O, ito ha. Yung prosecution materials daw po pinrepare na. Okay, ito daw po yung contract, yung ID card, tsaka yung telephone voice recordings. Sa tingin nila, yung mga piniprepare na yun, na-suffice na yung pangangailangan po na small claims court. No? Bakit napadala na ho ba kayo ng demand letter? Or bago tayo pumunta to sa demand letter, na-exhaust na ba nila yung effort po nila na masingil kayo? Oh. Di ba? Nag-offer na ho ba sila ng mga payment options? Pinuntahan na ho ba kayo sa sa inyong bahay? Di po ba? Natanong man lang ho ba kung bakit o anong naging dahilan kung bakit kayo na-delay? Wala. O bakit kayo ba't sila nagpe-prepare ng materials for prosecution? Di ba? Tsaka masyadong maras yung mga nila no? Grabe itong Tapos itong pinaka ko rito pati telephone voice recording gagamitin. Hindi ho yan submissible sa korte yan. Sasabihin ko na ho sa inyo. No? Kaya sinasabi nila pag tatawagan kayo sa sa telepono, 'di ba? Or kahit to saan na lang na na pagka gumamit ho ng 'di ba? Saan ginagamit yung recording? 'Di ba? Para po sa improvement nila.
Okay, bakit kailangan po sa ano? Sa prosecution? And ang pinakamalaking question mark doon is, meron ba talaga silang voice recording? Oh. Kasi sa tingin nyo, i-record nila yung panghaharas nila sa inyo? I don't think so. Napakalabo ho nun. Ibig sabihin, ipipresent mo yung recording na ikaw ang ano, yung online lending apps mismo ang ano, mabibigyan ng kasalanan? Or ang ibig ko ba sabihin sila ang madidiin? Luko-luko ba sila? O, sa bagay, mga tangayang mga yan, malay naman natin, di ba? O, parang kumuha sila ng martilyo, pinalo nila yung ulo nila, di ba? Sasabihin nila, Judge, eto yung ano, voice recording namin. Hindi kasi nagbabayad. Hindi narinig yung pagmumura nila. Narinig yung pangaharas nila. Di ba? O, parang nilang pinukpok ulo nila, diniin nila yung sarili nila. O, di ba? Di pawang sinungalingan lang to. O, tsaka ito pa ho ang isa. Within 3 days daw po pupunta yung kanilang staff member, okay? Para dalin yung mga prosecution material sa bahay po ninyo. Bakit? Korte ho kayo? Sa inyo dadalin. Di ba? Kaya nga sinabi ho, sila na ho ang nagsabi, prosecution materials. O, ibig sabihin ho, yun ho, yung mga requirement or attachments na gagamitin nila sa pagdidemanda. O bakit ho pupunta sa bahay po ninyo? Di ba? Napakalaking kalukuhan Bakit? Courthouse na ho o ano? Tawag dito, municipal trial court na ba kayo? Yung bahay nyo? Nakaranteting to mga. Di ba? Hindi. Alam niyo ho itong mga mensahe na to, no? Nakakatawa na lang talaga. Ngayon talagang ano, natatawa na lang ako. Kaya lang naiinis kasi nga walang sense na i-message mo yon kasi nga hindi naman totoo. Di ba? Ang dami hong mga maling maling yung dinideliver nila na mensahe sa inyo. Di ba? Kasi unang-una ho, sasabihin nila, hindi prepare yung materials for prosecution. So, ibig sabihin, magdidemanda daw sila. Okay. Contract, okay. ID card, sige. Oh. Pero telephone voice recording, hindi ho tatanggapin ng korte yun. Kasi ang pinag-uusapan ho dun sa korte is yung utang. Masusuffice na ho ng contract yun, tsaka ho, nung demand letter na isasubmit. Tsaka ho yung mga papeles na or mga documentation na kailangan nilang i-fill out sa small claims court. O di po ba? Bakit kailangan ng voice recording? O, edi parang nilang diniin sarili nila. O, di ba? Tapos dadalhin sa bahay nyo. Korte pala bahay nyo. Di ba? Ako'y sa totoo lang, pagka binabasa ko yung mga mensahe ng mga pinapadala nyo sa akin, no? Lalo yung mga ganyang katangahan, natatawa na lang ho ako Ano po? At ho, ko sa inyo, no? Wag ho kayong ma-stress, wag ho kayong kumbaga magpa-apekto doon sa ganitong klase ng mensahe kasi maliwanag ho na pananakot lamang. Actually, di nga dapat kayo matakot Di ba? Kasi pawang kasinungalingan walang katotohanan ho sinasabi nila dahil hindi ho ganyan. No, hindi ho ganyan ng ang tamang pagpe-prepare po ng mga documentation para kayo demanda o para kayo ma-demanda rather. Hindi ho ganyan. No? Kaya ho ako sa inyo, kung meron kayong mga kakilala na maalam sa batas, lalo na abogado, itanong niyo po yan. No? Kasi kung uunahin niyo yung takot, hindi niyo muna aalamin yung inyong kinakatakutan, wala ho talagang mangyayari. Talagang lang kayo, mape-pressure lang kayo na gawin yung gusto nilang pagawa sa inyo. Kagaya magpa-partial, wala ho mangyayari sa partial nyo na yan. Ipapasok lang ho nila yan doon sa sinasabi nila extension tsaka prolongation. Hindi ho kayo matatapos na pagbabayad sa mga yan. Kaya ang gawin nyo po, ipunin nyo po yung inyong
pera hanggang sa mabuo nyo po yung amount nyo po ninyo. Okay, ang amount nyo po is yan yung principal amount plus the interest. O, so yun yung bayaran po ninyo. Di po ba? Huwag ho kayong magpapartial sa mga yan dahil wala hong mangyayari. Talagang dun lang sa kanilang interest mapupunta yan. Ano po? Ano ho, ano yan kumbaga, kagaya lagi nyo sinasabi sa inyo, ang isinasaksak ko nila sa isip ninyo is para kayo matorture. No, to-torture. Yan ang gustong-gusto niyang mga yan, to-torturein ho ang isipan ninyo. No, para kayo magkaroon ng anxiety, depression, di ba? Pagka nagkaroon kayo nun, di ba, mapipilitan kayo or gagawa kayo ngayon ng mga bagay na hindi nyo gusto. Di ba? Biruin nyo kung ito lang ang ulan ninyo, nag-iisa. Para humabayaran nyo itong isang ulan na to, kailangan nyo ng 3 ula. Ano gugustuhin nyo? Mamroblema sa isa o mamroblema sa 3? Ito, isa lang ang bubuliglig sa inyo. Samantalang pagka nagtapal kayo, 3 na ho ang bubuliglig sa inyo. Pwede mas lalo hong torture sa isip yun. Di ba? Huwag mo kayong magpa-pressure sa mga yan, no? Pag ano kayo, mag-ipon kayo. Babayaran nyo ho ng one time. Huwag nyo tawag dito, sundin yung sinasabi nila na mag-partial kayo. Di ba? Mabuti ho sana kung na-explain sa inyo, no, yung inyong obligasyon. Okay? Sila ho kasi hindi ini-explain, no, yung obligasyon na pinasok ng mga kliyente nila. Kasi yan, kung in-explain nila, no, kung magkano yung interest rate, magkano yung na-approve, magkano yung processing fee, kailan ang first due date, gaano katagal, walang kukuha niyan. Wala hong mangungutang sa mga bugok na yan. Kaya hindi ho nila sinasabi. No? Wala ho kasing, walang credit investigation mga yan. Walang evaluation. Basta ikaw may ID ka, bibigyan ka na ng pera niyan, padadalang ka na doon sa e-wallet mo. Hindi pa i-explain kung ano yung mga dapat mong malaman. Siyempre, ikaw ngayon na, let's say for example, first time kang manghihiram, nakapanghiram ka sa ganitong klase ng pagpapautang, sa tingin mo, malalaman mo obligasyon mo. Diba? Iba yung alam mo, yung hinihiram mo. Diba? Kasi ano nga yan, diba? Prevention is better than cure. Kaya nga merong credit investigation, may evaluation, may decision. And then you need to explain. Diba? Which is hindi ginagawa ng mga abusadong online lending apps. Kung yung ginagawa nila, wala namang mangungutang sa kanila di wala silang negosyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.